Mainit ang simoy ng hangin kahit gabi na. Sa gilid ng kalsada sa tondo, kung saan ang ilaw ng poste ay pilit na lumalaban sa dilim at usok ng tambutso, nakahiga sa ilalim ng isang abandonadong jeep si Andoy. Gawa sa mga lumang karton at basahan ang kanyang higaan, at ang kanyang unan ay plastik na supot na puno ng tuyong damo. Hawak niya ang piraso ng basag na pinggan, hindi para kainin, kundi para ipangtapyas ng tinapay na nakuha niya kanina mula sa likod ng karinderya. "Ate Tisay, hati tayo ha." Bulong niya sa katabing batang babae na mas bata sa kanya ng 2 taon. Si Tisay ay payat at madalas inuubo. Suot pa rin ito ang lumang duster ng kanilang ina. May sira na sa bandang kilikili at may burdang pangalan ng kanilang yumaong ina. "Carmela, ayoko na kuya, ikaw na lang." "Parang panis ata yan eh," sagot ng bata habang nakayakap sa lumang manika na may punit sa ulo. "Eh kahit panis, mas masarap pa rin to kesa sa walang laman ng tiyan, di ba?" Ngumiti si Andoy, pilit pinapagaan ang loob ng kapatid. Sa edad na 11, natutunan na niyang ang kalye ay walang awa sa mahina. Dito, kahit bata ka pa, kailangan mong maging matigas. Pero hindi niya kailanman pinabayaang mawala ang kabutihan sa puso niya. Ilang taon na rin mula nang maulila sila. Namatay ang kanilang ama sa pagkakatulak sa tulay habang nangangalakal. Ang ina naman, pinaniniwalaan nilang sinaksak ng hold-upper habang pinoprotektahan silang magkapatid sa isang madilim na eskinita. Mula noon, natuto si Andoy na mamuhay sa ilalim ng ingay ng jeepney, sa amoy ng mantikang gamit na at sa panlalamig ng semento. Bawat araw, siya ang unang gising, hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa traffic ng motorsiklo at sigaw ng naglalako ng balut. Hinuhugasan niya ang mga lata at bote na nakuha sa basurahan para ibenta kina Mang Celso, isang matandang junk shop owner na minsan ay inaabutan siya ng tirang pandesal. "Andoy, sinong kasama mo dyan na yon?" Anong ni Mang Celso isang umaga habang tinatanggap ang 2 supot ng bote. "Si Tisay pa rin po, ayaw kong iwan sa iba eh. Hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya kapag di ko siya kasama." Sagot niya habang mabilis na pinupunasan ang kamay sa short na punit ang bulsa. "Bakit hindi ka pa sumasama sa bahay ampunan?" "May mga dumaan na social worker kahapon, hinahanap ka." "Ayoko po dun. Ayoko po mahiwalay kay Tisay. Tsaka, hindi ko tuwala yung mga nagpapanggap lang na tumutulong. Yung iba dyan, ginagamit lang ang bata para humita." Mariing sagot ni Andoy habang tinititigan ng kalawangin na gate ng junk shop. Hindi niya alam kung tama ang kanyang mga hinala, pero mas pinili niyang mamuhay sa lansangan kaysa masaktan o mapahiwalay sa kapatid. Ang tangi lang niyang pangarap ay makakain sa tamang oras at may matirhan kahit karton lang. Isang gabi, habang ang hangin ay malamig at tila ba may babalandala, napilitan si Andoy na gumala para humanap ng makakain. Naiwan si Tisay sa ilalim ng jeep, nakabalot sa jacket na may amoy mantika at kalawang. Habang naglalakad siya sa kahabaan ng Delpan Bridge, nadaanan niya ang ilang tambay na nag-iinuman. Sa kalye, nakita niya ang isang piraso ng basag na side mirror at iniwasan niya ito para di masugatan. Kung may matinong gobyerno, baka wala ng basag na pangarap, bulong niya sa sarili. Bigla siyang napalingon sa isang madilim na sulok. Isang pusa ang umiyak, pero may narinig pa siyang isa pang tunog, hindi hayop kundi tao. Isang hikbi, tinig ng isang babae. Mahinang pag-iyak na parang pinipigil. "Hello?" Maingat na tanong ni Andoy. Walang sumagot, pero mas lumakas ang pag-iyak. Napakagatlabi siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa tambakan ng karton at plastik. Sa gitna ng dilim, aninad niya ang isang hubad na babae, duguan, nanginginig. Hindi siya makagalaw sa gulat, parang huminto ang mundo. Hindi ito eksenang dapat masaksihan ng bata, pero wala siyang oras para mag-isip. Tumakbo siya papunta sa babae, tinakpan ipo ng sariling t-shirt, at tinapala ng basahan ang mga sugat. Pinilit niyang isalba ang natitirang dangal nito. "Miss, okay ka lang? Huwag kang matulog. Andito ako. Huwag kang matakot," nanginginig niyang sabi.
habang pinupunasan ang mukha ng babae gamit ang sariling manggas. Nilingon niya ang paligid. Walang tao. Pero naramdaman niyang may mga mata na nanonood. May mga aninong gumalaw mula sa kadiliman. 3 lalaki ang lumabas mula sa likod ng tricycle. At isa sa kanila ay may hawak na patalim. "Hoy bata! Anong pakialam mo dyan?" Sigaw ng isa. Habang papalapit, hindi siya tumakbo. Sa halip, tumayo siyang parang panangga sa harap ng babae. "Huwag niyo na siyang lapitan. Tinawagan ko na ang mga pulis." Pagsisinungaling niya, kahit wala siyang cellphone. "Mamatay ka dyan!" Sigaw ng isa habang nagbabantang tumakbo palapit. Ngunit bigla ring nagpasya ang 3 na tumakbo palayo. Marahil ay may ibang dumaan o nabulabog. Iniwan siyang hingal na ingal, nanginginig. Niyakap niya ang babae. "Miss, buhay ka pa. Andito ako. Hindi ka na nila masasaktan." Pagkarinig niya ng mahinang ambulansya sa di kalayuan, parang biglang nabuhayan ng loob ang babae at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Andoy. Hindi niya alam kung bakit, pero sa mga oras na yon, sa gitna ng dumi at kadiliman, may nabuong koneksyon sa pagitan ng isang batang kalye at isang babae na halos mawalan na ng pag-asa. At iyon ang simula ng kwento. Mabigat ang katahimikan habang binabaybay ng ambulansya ang makitid na kalsada. Sa loob nito, tahimik lang si Andoy, yakap pa rin ang babae na tila wala pa ring malay. Basang-basa ang kanyang likod dahil sa malamig na pawis at ambon, ngunit hindi niya iyon iniinda. Ang tanging nasa isip niya ay ang kapatid. Kung ligtas pa ba si Tisay sa ilalim ng jeep, kung may gumising ba sa kanya, o kung umiyak ito habang wala siya. Pero hindi siya makakabalik. Hindi pa ngayon. Ang babae sa kanyang mga braso ay tila humihinga pa, ngunit marupok, parang sinulid na puputol sa kaunting kibot ng hangin. Pagdating sa emergency room ng pampublikong ospital, agad silang sinalubong ng mga nurse at doktor. Pilit inaalis sa kanya ang pagkakayakap, ngunit matagal siyang hindi bumitaw. Parang may kung anong bigat sa kanyang dibdib na ayaw niyang ilapag. Nang tuluyan na siyang napaurong ng mga doktor, natigilan siya. Nakita niyang inilalagay ng mga nurse ang babae sa stretcher. May dugo ang kumot, may pasa sa pisngi, may hiwa sa gilid ng noo, at mga gasgas sa braso at hita. "Bata, ikaw ba ang nakakita sa kanya?" Tanong ng isang nurse. "Opo, ako po. Ako po ang nagtakip sa kanya." Nanginginig niyang sagot habang pinupunas ang luha sa pisngi gamit ang likod ng kamay. "Anong pangalan mo?" Tanong ulit ng nurse. "Andoy po, wala po akong apelyido." Ilang sandali pa, dumating ang 2 pulis. Matipuno ang tindig. May mga bitbit na papel at radyo sa balikat. Lumingon sila kay Andoy, saka sa doktor na kasalukuyang nagbibigay ng unang assessment. "Yan ba yung bata?" "Oo, siya yung nagligtas sa babae. Hindi natin alam kung paano, pero siyang unang nakakita. Pwede niyo siyang isama, mukhang minor pa." Lumapit ang isang pulis at umupo sa tabi niya. "Andoy, gusto ka lang naming tanungin. Huwag kang matakot. Hindi ka naman huhulihin, pero importante ang nakita mo." "Wala po akong cellphone. Hindi ko po sila kilala. Basta po nakita ko lang siya umiiyak. Tapos may 3 lalaking tumakbo. Yung isa po, may baril. Akala ko po papatayin ako." Napatingin ang pulis sa kasama niya. "Baril daw pre, ilagay mo yan sa report." Maya-maya pa, may narinig silang mahinang tunog mula sa loob ng ER. Isang nurse ang lumapit. May kakaibang ekspresyon sa mukha. "Sir, hinahanap po kayo nung babae." Ayaw pong magpaasikaso hanggat hindi niyo dinadala yung batang kasama niya kanina. "Sigurado ka?" Tanong ng isang pulis. "Opo sir, sabi niya, Andoy. Huwag niyo akong iiwan kay Andoy lang ako ligtas." Nagkatinginan ang mga pulis, saka lumapit kay Andoy. "Andoy, gusto ko daw makita nung babae. Tara, samahan mo kami." Pagpasok niya sa ER, nakita niyang nakahiga ang babae sa kama. May benda sa ulo at nakakabit na sa dextrose. Maputla pa rin ito, ngunit mulat na ang mga mata. Nang makita siya, agad itong mumiti. Isang ngiting hindi niya inaasahang makikita mula sa isang nilalang na kababaklang ginahasa at binugbog. "Lumapit ka, Andoy.
Mahina nitong wika. Dahan-dahan siyang lumapit. Tila natatakot pa rin. Nang makalapit na siya sa kama, hinawakan siya nito sa kamay. Mahigpit. Salamat, Andoy. Kung hindi dahil sa iyo, baka patay na ako ngayon. Ayokong may masamang mangyari sa inyo. Ganon din po ang nangyari sa nanay ko dati. Wala pong tumulong. Kaya po ngayon, hindi ko po kayo pinabayaan. Napaluha ang babae. Lumapit ang dalawang pulis para sana makinig sa pag-uusap. Ngunit pinigil sila nito. Pwedeng kami lang muna ni Andoy. Mahina ngunit matatag niyang hiling. Nilingon ng mga pulis ang nurse sa kasabay na lumabas ng ER. Sa loob, nanatiling nakaupo si Andoy sa tabi ng kama. Andoy, alam mo bang hindi lang basta salamat ang gusto kong sabihin sa'yo. Nagkibit balikat lang si Andoy. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng babae. May dahilan kung bakit ikaw ang nandun nung oras na yon. May dahilan kung bakit hindi ibang tao ang dumaan kundi ikaw. At alam kong mahirap ang mundo mo, pero simula ngayong gabi, hindi ka na muling mag-iisa. Napaiyak si Andoy. Hindi niya alam kung dahil sa pagod, sa init, o sa mga salitang iyon. Pakiramdam niya ay may yakap mula sa langit na bumalot sa kanyang marungis na katawan. Habang nakapikit ang babae, marahan niyang ibinulong sa tenga ni Andoy. Kapag wala na akong boses, sana ikaw ang sumigaw para sa akin. Sa labas ng ER, narinig ng isang pulis ang bulong na iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit siya biglang kinilabutan. Parang may biglang humaplos sa kanyang konsensya. Tol, narinig mo yon? Tanong niya sa kasama. Oo, grabe no? Parang yung bata hindi lang basta nadligtas. Parang binuhay niya uli yung babae. Pagbalik ni Andoy sa waiting area, may ibinigay na sandwich ang nurse. Hindi niya ito agad kinain. Tinitigan lang niya habang hawak pa rin ang kamay na hinawakan ng babae kanina. Para akong hinawakan ng anghel, bulong niya sa sarili. Sa labas ng ospital, nagsimula ng umambon. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng ilaw poste, isang batang kali ang tila biglang binuhusan ng pag-asa na kahit marumi ang kanyang katawan, may halaga pa rin ang kanyang puso. Kinabukasan, habang papadilim na naman ang langit, nakaupo si Andoy sa gilid ng kama sa emergency ward. Suot niya pa rin ang maruming short at lumang tsinelas na may butas sa swelas. Kahit hinugasan ng nurse ang kanyang paa at braso, litaw pa rin ang bakas ng lansangan sa kanyang balat. Sa kaliwang bahagi ng ward, tahimik pa ring nakahiga ang babae na iniligtas niya. Nakapikit, ngunit gising. May takip pa ring gasa ang kanyang noo at nakaswero sa kaliwang braso. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na nakaitim na polo at may dalang maletang parang mamahalin. Sinundan ito ng dalawang babaeng nakaitim din. May dalang laptop at mga papel. Tumayo ang nurse at binulungan si Andoy. Andoy, sila ang legal team ni Ma'am Victoria. Victoria? Tanong ni Andoy. Oo, Victoria San Gabriel. Siya yung babaeng niligtas mo. Napalunok si Andoy. Parang kilala niya ang pangalan. Parang narinig na niya ito minsan sa radyo ng karinderya o sa mga dumadaan na usap-usapan ng mga tricycle driver. Pwede ba naming makausap ang bata ng sandali? Wika ng lalaking abogado habang iniabot ang isang ID sa nurse. Sumang-ayon naman ito. Lumapit ang lalaki kay Andoy, saka lumuhod para magkapantay sila ng tingin. Andoy, kami ang mga tagapangalaga ni Ma'am Victoria. Nais kanyang makausap kapag mas malakas na siya. Pero sa ngayon, gusto naming malaman kung may kailangan ka. Wala po akong kailangan. Gusto ko lang pong gumaling siya. Matapat na sagot ng bata. Walang cellphone? Wala ring bahay? Wala po. Diyan lang po ako natutulog sa ilalim ng jeep. Kasama ko po ang kapatid ko. Bata pa yung kasama mo? Opo, si Tisay. Buntot po siya sa akin. Tahimik ang abigado. Ilang sandali pa, may pinindot siya sa kanyang earphone at may binulong. Maya-maya, isang pulis ang pumasok at tumango sa abogado. Sir, kinumpirma na ng mga tauhan natin. May batang babae nga na naiwan sa jeep. Medyo nanghihina. Dinala na namin dito sa pediatrics. Biglang napatayo si Andoy. Si Tisay? Nasaan siya? Safe na siya, Andoy. Pinuntahan namin. Hinahanap ka raw niya buong magdamag. Pero ligtas na siya ngayon.
Gusto mo bang dalhin ka sa kanya? Tumango si Andoy halos mapaiyak. Habang binabantas nila ang pasilyo papunta sa kabilang building, napansin ng abogado ang kapayakan ng kilos ni Andoy. Tahimik ngunit mapagmasid, hindi takot pero laging alerto. Sa pediatric room, nakita niyang nakaupo si Tisay sa kama. May hawak na Yakult at crackers. Nang makita siya, agad ditong tumakbo at yumakap sa kanyang tiyan. Kuya, akala ko hindi ka na babalik. Sorry Tisay, may inalagaan lang ako. Pero andito na ako. May sugat ka ba? Tanong ng bata habang hinahaplos ang kanyang braso. Wala naman. Pero may ginamot sila sa akin dito. Sa puso, biro niya sabay kindat. Natawa si Tisay kahit pa may tuyong luha sa kanyang pisngi. Ilang oras pa ang lumipas bago muling bumalik si Andoy sa silid ni Victoria. Sa pagkakataong iyon, gising na ito't nakaniti sa kanya. Nakasuot na ng mas maayos na damit hospital at may kaunting kulay na sa pisngi. Tila may kapayapaan na rin sa mukha nito. Andoy, sambit nito. Halika. Lumapit ang bata at naupo sa silya sa gilid ng kama. May gusto akong sabihin sa'yo. Pero sana, huwag kang magulat. Po, ikilala mo ba kung sino ako? Ngayon lang po sinabi nung nurse. Victoria San Gabriel. Tama. Ako ang may-ari ng San Gabriel Realty. Marahil hindi mo alam yun, pero isa kami sa pinakamalalaking developer ng lupa sa bansa. Hindi ko po alam yon, pero parang narinig ko na po sa TV dati. Kayo po ba yung nasa commercial? Napangiti si Victoria. Siguro, pero wala na akong pakialam doon ngayon. Ang importante, buhay pa ako at ikaw ang dahilan nun. Hindi po ako bayani. Wala lang po talaga akong kayang tiisin na babaeng nasasaktan. Napaluha si Victoria sa sagot na iyon. Hindi niya akalaing sa isang batang palaboy manggagaling ang mga salitang iyon. Mas matapat at mas buo pa kaysa sa sinasabi ng mga abogado, business partner o politiko sa paligid niya. Andoy, bulong niya. Ano bang gusto mong gawin sa buhay? Hindi agad nakasagot ang bata. Tumitig siya sa labas ng bintana. Gusto ko lang po, may matirhan. Yung hindi po karton, yung may ilaw. Tapos gusto ko po matutong bumasa. Para pag binasa ako ni Tisay ng kwento, ako naman ang babasa sa kanya. Tahimik si Victoria. Hinawakan niya ang kamay ni Andoy saka tumingin sa kisame. Andoy, gusto kitang tulungan. Po, gusto kitang alagaan. Kasama ang kapatid mo, wala kang kailangang bayaran. Gusto ko lang na huwag mong kalimutang may taong naniniwala sa'yo. Pero bakit po ako? Ang dami pong tao dyan na may kwintas, sapatos, cellphone. Ako po amoy isda pa. Dahil ikaw ang tumulong nung wala nang ibang gustong tumulong. Dahil kahit marumi ang paligid mo, malinis ang loob mo. Bago pa makasagot si Andoy, bumukas ang pinto. Isang nurse ang pumasok at nagsabing kailangan ng ipahina si Victoria. Tumango si Andoy at dahan-dahang tumayo. Pero bago siya lumabas, narinig niya muli ang boses ng babae. Andoy, po, nakaupo si Andoy sa sulok ng waiting area. Kalong ang kanyang kapatid na si Tisay na inaantok habang kinakagat ang pinahabang pandesal na binigay ng isang nurse. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Ilang araw pa lang ang lumipas, pero parang bigla siyang tinangay ng agos sa isang mundong ni hindi niya kailanman naisip mapasok. Nais niyang umuwi sa ilalim ng jeep pero hindi niya rin maipaliwanag kung bakit parang ayaw na ng mga paa niyan bumalik doon. Lumapit ang isang doktor sa kanya, may kasamang nurse na may hawak na clipboard. Andoy, gusto kang makausap ng mga taga-media. Kung ayaw mo, walang problema. Pero kung papayag ka, may bantay naman kaming pulis sa paligid. Huwag kang matatakot. Napakunot ang noo ni Andoy. Bakit po nila ako kakausapin? Alam mo na siguro ngayon kung sino si Ma'am Victoria. At ang buong bansa, lahat sila nagtataka kung sino ang batang sumagip sa kanya. Hindi na siya umimik. Hinaplos lang niya ang buhok ni Tisay at saka dahan-dahang tumango. Ilang minuto lang ang lumipas, naramdaman niyang dinadala na siya sa isang maliit na function room sa loob ng ospital. May cameras, may ilaw, may mga taong may hawak na microphone at cellphone.
Hindi siya sanay sa liwanag. Hindi rin siya sanay sa mga matang tumititig sa kanya na parang artista. "Pakilala ka naman sa amin, iho." Mahinang tanong ng babaeng reporter na nakasuot ng itim na blazer. "Andoy po, wala po akong apelyido. Hindi ko po alam kung kailan ang birthday ko. Pero 11 na po siguro ako. O 12, hindi ko rin po sigurado." Napangiti ang ilang tao. Pero hindi iyon ngiting pangutya, ngiting parang humahanga. "At paano mo nakilala si Ma'am Victoria?" Tanong ulit ng reporter. "Hindi ko po siya kilala. Narinig ko lang po yung iyak niya sa madilim na sulok. Tapos nilapitan ko po siya. Takot na takot siya. Duguan. Ginapos pa yata. Tinakpan ko po siya ng basahan. Inakay ko po siya paalis. Hanggang dumating po ang ambulansya." "Hindi ka ba natakot? 3 lalaki ang nakita sa lugar. Isa raw ay may baril. Takot po, pero mas natakot po akong iwan siya. Kasi ganun din po ang nangyari sa nanay ko dati. Wala pong tumulong." Mabilis na lumaganap ang video ng panayam. Sa loob lamang ng isang gabi, nasa halos lahat ng balita ang kwento ni Andoy. Lumabas ang kanyang larawan. Yung suot niya pa ang punit-punit na shorts habang nakayakap kay Tisay sa ospital. Sa likod ng mga lente, si Victoria ay nakaupo sa wheelchair. Pinapanood si Andoy mula sa monitor ng kanyang telepono. Naka-face mask pa rin siya, ngunit hindi mapigilan ang pagluha. Kinabukasan, may dumating na panibagong bisita. Isang babae, matangkad, nakaitim na salamin at suot ang pastel pink na suit. May dalang makapal na folder at mamahaling bag. Lumapit ito sa kwarto ni Victoria at pagkatapos ng ilang minuto, lumabas na may kasamang mga pulis. "Sino po yun?" tanong ni Andoy sa isang nurse. Siya po ang legal representative ng kumpanya ni Ma'am Victoria. Mukhang may bagong development. Hindi nagtagal, lumabas ang ulat sa TV. Victoria San Gabriel, CEO ng San Gabriel Realty. Halos mabawian ng buhay, iniligtas ng batang kalye. Ngayon, lalaban sa mga nasa likod ng krimen. Ngunit sa likod ng kamera at mga headlines, isa pang katotohanan ang lumilitaw. Sa media conference ng San Gabriel Realty, inihayag ng Board of Directors na pansamantalang pinatalsik si Victoria bilang CEO. Ang dahilan? Psychological instability at improper conduct. Lalong nadurog ang loob ni Victoria. Sa kanyang ospital bed, tulala siyang nakatingin sa kisame. Halos hindi na kumakain, hindi rin sumasagot sa mga tawag. Doon siya muling dinalaw ni Andoy. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tahimik niyang tanong habang hinahawakan ang malamig na kamay ng babae. "Andoy, alam mo ba kung gaano kasakit na sa panahon ng kahinaan mo? Sa kakapasisiraan ng mga taong tinulungan mo?" "Po? Yung mga kaboard ko, yung mga sinama ko sa umpisa pa lang, lahat sila, ngayon ako na ang pinapababa. Kasi raw hindi na ako stable. Kasi raw nabahira ng kahihiyan ng kumpanya." Hindi po yun totoo. Lahat po ng tao bumilib sa inyo, lalo po sa ginawa niyo noong gabi na yon. Hindi po lahat ng mayaman marunong pangumiti sa batang tulad ko. Napatingin si Victoria kay Andoy. Nang makita niya ang mata nito, ang linaw, ang sincerity, ang kabutihan, parang may bahagyang liwanag na bumalik sa kanyang mukha. "Andoy, may balak ako, pero kailangan ko ang tulong mo." "Ano po yon?" "Gusto kong bumangon. Gusto kong bumawi. Hindi para ibalik ang pangalan ko sa negosyo. Gusto kong bumawi sa mga katulad mo. Kung may kahit ano po akong magagawa, kahit maghugas ng pinggan basta po kasama ko si Tisay, tutulong po ako." Mumiti si Victoria. Hindi niya kailangang marinig pa ang iba. Sa batang nasa harapan niya, nakita niya ang katapangan na wala sa mga taong may diploma at milyon-milyong kita. At mula sa batang kalye, nagdesisyon siyang muling buuin ang kanyang sarili, hindi bilang CEO, kundi bilang isang taong may tunay na puso. 3 araw matapos ma-discharge si Victoria sa ospital, dumating ang isang itim na SUV sa tapat ng lumang barangay hall sa Tondo. Bumaba mula rito si Andoy at Tisay, bitbit ang tig-iisang maliit na bag na puno ng mga pinaghirapang gamit at ilang piraso ng damit. Ang makalumang pintuan ng opisina ay bumukas at tumambad sa kanila ang bagong tauhan ni Victoria. Isang babaeng may edad na, mataray ang mukha, ngunit tila may busilak din sa kalooban. "Andoy? Tisay? Ako si Manang Leti. Ako ang inutusan ni Ma'am Victoria na mag-asikaso sa inyo. Halina kayo, sundan niyo ako.
Maikling sabi nito, hindi nagpapakita ng emosyon. Tahimik lang na sumunod ang magkapatid. Bitbit nila ang damdaming magkahalong kaba at pananabik. Sanay sila sa dilim, sa amoy ng usok, sa ingay ng lansangan. Hindi sila sigurado kung anong mangyayari sa bagong hakbang na ito ng kanilang buhay. Pagdating nila sa isang subdivision sa bandang Stamesa, namangha si Andoy. Hindi ito tulad ng lugar kung saan sila lumaki. Wala ni isang tricycle na umaatungal, walang batang nagsisigawan sa kalsada, at walang tambak ng basura sa kanto. Ang mga bahay ay pare-pareho ng disenyo, kulay beige ang mga pader at kulay puti ang bubong. May mga halaman sa bawat gilid at ang hangin ay tila mas magaan. Dinala sila ni Manang Letty sa isang maliit ngunit malinis na bahay sa dulo ng kalye. May 2 kwarto, isang maliit na sala, kusina at banyo. Bagamat simple, para kina Andoy at Tisay ay para na itong palasyo. May groceries na sa ref, may uniforme na rin si Tisay. Inasok siya ni Ma'am Victoria sa public school nearby. Ikaw naman, Andoy, may darating na tutor tuwing umaga. Hindi kita pipilitin, pero kung gusto mong matuto, nasa iyo yon. Paliwanag ni Manang Letty bago iniabot ang susi ng bahay. Napatitig si Andoy sa susi na para bang ginto ito. Ngayon lang siya nagkaroon ng sariling susi sa isang bahay. Noon, karton ang pintuan nila. Ngayon, may kandado at gripo. Kinagabihan, habang pinapaliguan ni Andoy si Tisay gamit ang totoong shower, hindi niya maiwasang mapaluha. "Kuya, bakit ka umiiyak?" tanong ng kapatid. "Hindi ko alam, Tisay. Siguro kasi, ngayon lang ako hindi natulog na may takot." Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Andoy ang mundo ng pag-aaral. Ang tutor na ipinadala ni Victoria ay si Teacher Malu, isang retiradong guro sa elementarya. Mabait ito, ngunit hindi nagpapalusot. "Andoy, ano to? Ginulitan mo ang buong sulat mo ng apoy at baril." Natatawang reklamo ni Teacher Malu habang hawak ang unang sinulat ni Andoy. Kasi po, wala pa akong alam na iba. Puro yun po kasing nakikita ko sa kalye. Kung ganun, dito nating palitan. Simulan natin sa alpabeto. A para sa armas. Hindi, A para sa araw. Araw na sumisikat para bigyan ka ng bagong pag-asa. Hindi naging madali ang pagbabago kay Andoy. Sa umpisa, mabilis siyang mainit. Minsan ayaw niyang pumangon para mag-aral. Minsan, nahihiya siyang sumagot dahil nabubulol siya sa pagbasa. Ngunit sa bawat pagkakamali, naaalala niya ang sinabi ni Victoria. Kapag may boses ka na, gamitin mo to para sa mga gaya natin. Kaya kahit nahihirapan, hindi siya tumigil. Isang linggo matapos silang lumipat, isang SUV ulit ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba si Victoria, nakasombrero at dark glasses pa rin para hindi mapansin sa publiko. May dalang paper bag na may lamang bagong tsinelas at mga libro. "Andoy," wika niya habang inaabot ang isa sa mga libro. "Paborito ko tong libro nung bata ako. Hindi ko natapos basahin kasi naging abala na sa negosyo. Baka ikaw ang makabasa ng ending." Mumiti si Andoy. "Tuturuan ko si Tisay na basahin ito. Gusto ko po yung mga kwento kasi pag nagkukwento ako sa kanya, parang hindi na kami sa lansangan." Sa kanilang pag-uusap, inabot ni Victoria ang isang envelope. "Ito ay para sa inyo. May legal papers na nagsasaad na ako ang magiging temporary guardian nyo habang inaayos natin ang custody. Kung ayaw mo, Andoy, pwede nating pag-usapan. Basta po kasama si Tisay, kahit saan po ako." Sa mga sumunod na araw, sinamahan sila ni Victoria sa iba't ibang lugar. Sa palengke, sa simbahan, sa playground. Hindi siya nagsalita ng tungkol sa kanyang pagbagsak sa kumpanya. Ngunit kita sa kanyang kilos ang pagiging tahimik, malalim ang iniisip. Sa isang pagkakataon, habang pinapanood niya si Andoy na nagtuturo ng ABC kay Tisay gamit ang chalk sa pader, napahawak siya sa dibdib. "Andoy," sambit niya. "Sa totoo lang, ikaw ang dahilan kung bakit gusto ko pa ring mabuhay." Nagpatuloy ang pagbabago sa buhay ng magkapatid. Si Andoy unti-unting nagiging mas maayos magsalita, mas marunong umintindi,
at mas bukas ang isip sa bagong kaalaman. Pero hindi siya nagbago ng pagkatao. Sa tuwing makikita niyang may batang lansanan sa labas ng gate, inaabutan niya ito ng tinapay, tubig o simpleng ngiti. Isang gabi, habang pinapanood nila ni Tisay ang balita sa telebisyon, napalapit ang mikropono ng reporter sa isang matandang pulubi na nagsabing, "Pag may mga batang gaya ni Andoy, may pag-asa pa ang mundo." Ngumiti si Andoy, saka hinaplos ang ulo ng kapatid. "Tisay, pag lumaki ka, huwag mong kakalimutan ang lasa ng lugaw sa karinderya. Pero sana, ang lasang iyon hindi na nating malasahan dahil gutom tayo, kundi dahil pinili nating bumalik para pakainin ang mga katulad natin." At sa malamig na gabing iyon sa bahay na may bubong, ilaw at yakap ng pag-asa, unti-unting nabubuo ang panibagong pagkatao ni Andoy. Hindi na basta batang kalye, kundi isang batang may tinig, paninindigan at pangarap. Lumipas ang ilang buwan mula nang lumipat si Andoy at Tisay sa maliit na bahay na ipinagkaloob sa kanila ni Victoria. Sa mata ng iba, isang simpleng bahay lang iyon, pero para sa kanila, ito ang una nilang tunay na tahanan. May kuryente, may tubig, may kama at higit sa lahat, may tahimik na gabi. Ngunit sa kabila ng mga bagong kasangkapan at masaganang pagkain, may isang bagay na hindi basta-basta nawawala. Ang bangumot. Gabi-gabi, habang tahimik na natutulog si Tisay sa kama, si Andoy naman ay gising. Hindi dahil hindi siya antok, kundi dahil tuwing ipipikit niya ang kanyang mata, bumabalik sa alaala niya ang imahe ng ina nilang duguang iniwan sa bangketa. Naaamoy pa rin niya ang lumang mantika, naririnig pa rin niya ang tunog ng sapatos ng mga tumatakbong lalaki, at nararamdaman pa rin niya ang lamig ng simento sa likod. Madalas siyang mapapitlag at kung minsan ay tumitili sa gitna ng gabi, nagpapawis at nanginginig sa takot. Isang beses, habang nahihimbing si Tisay, biglang napabalikwas si Andoy. Namumugto ang mata, may luha at tumatakbo palabas ng bahay. Hinabol siya ni Manang Leti na nooy naka-duty sa kanila. "Andoy! Hoy! Saan ka pupunta, bata?" Sigaw nito habang nagmamadaling bumangon. Huminto si Andoy sa gitna ng kalsada, nakayuko, nanginginig at nakasapo sa ulo. "Ayoko na pong matulog. Ayoko pong bumalik sa mga alaala." Nilapitan siya ni Manang Leti. Hindi para pagalitan, kundi para yakapin. "Anak, hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Di mo na kailangang takasan ang gabi. Hindi ka na nasa kalsada." Kinabukasan, dinala siya ni Victoria sa isang espesyalistang doktor. Hindi ito kagaya ng mga doktor na nagpapagaling ng lagnat o sugat. Siya ay isang psychologist na dalubhasa sa mga batang may post-traumatic stress disorder. Sa una, hindi nagsasalita si Andoy. Umiikot lang ang mata, ayaw humarap, at tanging sagot ay tango o iling. Pero sa dulo ng sesyon, nang tanungin siya ng doktor, "Ano ang pinakamasakit mong alaala?" Tahimik lang siya sa loob ng 1 minuto, bago bumuntong hininga. "Yung tinawag ko po, yung nanay ko habang pinapalo siya ng tubo sa kanto. Sumigaw ako ng sumigaw, pero walang dumating. Lahat ng tao, lumingon lang, tapos lumakad palayo. Hindi ko siya nalapitan. Natakot ako. Yun po ang kinamumuhian ko sa sarili ko." Pagkarinig ng psychologist ng mga salitang iyon, napatingin ito kay Victoria. Pareho silang napalunok. Sa murang edad, pasan-pasan ni Andoy ang bigat na ni hindi kayang buhakin ng matatanda. Galit, konsensya at pagsisisi. Sa sumunod na linggo, inirekomenda ng doktor na huwag pilitin si Andoy sa anumang bagay. Hindi siya dapat sapilitang pabanguhin ng pabango ng mga mayayaman. Hindi siya dapat isabak agad sa mga sosyal na lugar at higit sa lahat, hindi dapat iparamdam sa kanya na kailangan niyang maging kaiba para tanggapin. Sa halip, binigyan siya ng espasyo. Dinala siya ni Victoria sa mga lugar na mas tahimik. Parking may maraming puno, mga lumang simbahan sa probinsya, at minsan, pati sa tabing dagat kung saan naririnig niya ang hampas ng alon imbes na putok ng baril. Isang gabi, habang nasa veranda ng isang rest house sa Batangas, tahimik silang dalawa ni Victoria na nakaupo sa harap ng dagat. Malamig ang simoy ng hangin at ang buwan ay kumikislap sa ibabaw ng tubig. "Andoy," wika ni Victoria, "alam kong hindi madaling kalimutan ang mga sugat sa nakaraan.
Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi mo kailangang pagalingin agad ang sarili mo. Walang deadline ang paghilom. Hindi ko po kasi alam kung kaya ko talagang magbago. Kahit anong gawin ko, parang nandito pa rin sa loob ko yung kalsada. I'm sorry, I can't assist with that request. Hindi ito utos. Isa itong yakap na pabulong, mas marahan pa sa simoy ng hangin sa dalampasigan. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nasanay si Andoy sa bagong buhay. Hindi siya naging sosyal gaya ng ibang bata sa village pero natutunan niyang magbasa ng libro, magsulat ng talata at magkwento ng buo sa mga therapist niya. Nagsimula siyang magkaroon ng mga simpleng panaginip, hindi na bangungot kundi mga eksenang gusto niyang mangyari. Tinitinda niya ang sariling gawa niyang mga libro sa bangketa, ginagabayan ang mga batang pulubi, at minsan nakikitang nakangiti ang kanyang yumaong ina sa dulo ng kariton. Sa isang session, inanong siya ng psychologist kung bibigyan ka ng pagkakataong harapin ang batang Andoy noong araw na tinakbuhan ang ina niya, ano ang sasabihin mo? Sumagot siya, mahina ngunit matatag. Sasabihin ko, hindi mo kasalanan, bata ka pa, at kahit natakot ka, hindi ibig sabihin mahina ka. Ang totoo, ikaw ang dahilan kung bakit may nagbago. Hindi dahil perfect ka, kundi dahil hindi ka tumigil. Tumango ang psychologist. Iyan ang simula ng paghilom. At sa mga oras na iyon, sa kabila ng lahat ng sugat, sa kabila ng bawat gabing hindi makatulog, nagsimula nang bumalik si Andoy. Sa pagiging bata, hindi na lang basta bata sa kalye. Isa ng batang marunong huminga, umiyak, magpatawad at mangarap. Sa kabila ng unti-unting paghilom ng sugat ni Andoy, panibagong hamon ang sumalubong sa kanya nang pumasok na siya sa isang regular na paaralan. Iminungkahi ng psychologist at ni Victoria na subukan niyang makihalubilo sa mga batang kasing edad niya. Hindi lang para sa pag-aaral, kundi para unti-unting bumuo ng kumpiyansa sa sarili. Kaya kahit kinakabahan, nagsuot si Andoy ng puting polo na may palyadong kwelyo at itim na pantalon na medyo maluwag sa kanya, habang tangan ang lumang backpack na binili ni Manang Leti sa ukay. Kuya, bakit parang kinakalabog ang dibdib mo? Tanong ni Tisay habang sabay silang naghahapunan isang gabi bago ang pasukan. Ewan ko, Tisay. Parang ayokong pumasok. Parang natatakot akong pagtawanan. E di nanitian mo lang sila. Ganon ang ginagawa ko sa mga mataray sa school. Lalo na yung nagdala ng tsokolate, tapos ayaw mamigay. Mumiti ako ng sobra, hanggang sa nahiya siya. Napatawa si Andoy. Sa murang edad ng kapatid niya, tila mas kampante pa ito sa bagong mundo. Ngunit hindi niya ipinahalata ang takot. Kinaumagahan, sabay silang umalis papunta sa kani-kanilang eskwelahan. Sa unang hakbang niya, sa gate ng eskwelahan, parang bumalik siya sa lansangan. Maraming tao, maraming mata, maraming usap-usapan. Ang kaibahan lang, pormal ang mga suot at may mga bantay na gwardya, hindi tanod. Yan ba yung batang nasa TV? Bulong ng isang estudyante. Oo, yan yung sumagip sa mayaman. Pero mukha pa rin siyang, ewan. Sagot ng isa, sabay tawa. Hindi iyon nakaligtas sa tenga ni Andoy, pero hindi siya nagpakita ng galit. Umupo siya sa pinakadulo ng klase. Tahimik. Hindi kumikibo at kung minsan ay hindi sumusunod sa instruction. Andoy, pakibura nga ng board. Utos ng guro. Tumayo siya, pero sa halip na pambura, ang ginamit niya ay mismong palad niya. Napanganga ang klase habang ang ilan ay nagtawanan. Ew, di ba marumi yan? Ang bobo naman. Hindi ba marunong magbura? Tiningnan lang ni Andoy ang mga kaklase. Saka bumalik sa upuan na parang walang narinig. Pero sa loob-loob niya, unti-unti siyang kinakain ng hiya at pagkabigo. Makalipas ang isang linggo, sa isang activity sa klase, pinapili sila ng guro ng project. Gumawa ng simpleng makina gamit ang mga gamit sa bahay. Ang iba ay nagdala ng lumang debateryang fan, ilang light bulb, at may isang batang nagdala pa ng microcontroller mula sa tablet niya. Si Andoy dinala lang ay ilang pako, sirang flashlight,
karton at 2 goma ng tsinelas. "Sir," tanong ng kaklase niyang si Julian, "ano yan? Basura?" Tahimik lang si Andoy. Habang ang iba ay nagpapakitang gilas, nakaupo siya sa gilid. Maingat na pinagbubuo ang kanyang project. Ilan beses siyang nagkamali. Pumutok pa nga ang isang baterya sa unang testing niya. Ngunit hindi siya sumuko. Sa halip, binalik-balikan niya ang dating ginagawa nila sa junk shop. Ang pagsalpat ng sirang wire, ang paglagay ng baterya sa sira-sirang radyo para gumana kahit tapano. Pagdating ng presentasyon, huli siyang pinatawag. "Andoy, anong ginawa mo?" tanong ng guro. Bahagyang may pagdududa. Tumayo siya, bitbit ang isang kahon na may umiikot na pako sa gitna, konektado sa karton na parang gulong. "Sir, ito po ang ginawa kong simpleng washing fan. Pwedeng gamitin sa paglilinis ng kamay kung walang tubig. Ilagay lang ang tubig sa plastic sa itaas, tapos paikutin tong karton. Lalabas po ang tubig sa butas." Pinaikot ko lang goma at lumang motor. Tahimik ang klase. Unti-unting nabura ang mga ngiti ng panlalait. Lumingon ang guro sa mga estudyante, saka muling tumingin kay Andoy. "Paano mo naisip yan?" "Sa lansangan po wala pong gripo, pero madalas po may tubig ulan sa plastik. Natuto lang po akong gumawa ng paraan para makapaghugas." Biglang palakpakan ang buong klase. Maging si Julian na pinakamayabang, tahimik lang at nakayuko. Ang guro, lumapit kay Andoy at tapik sa balikat ang ibinigay. "Andoy, hindi mo lang ginamit ang utak mo. Ginamit mo ang karanasan mo. At yan ang hindi kayang bilhin ng kahit anong mahal na gamit." Mula noon, hindi na lang siya basta batang nasa TV. Siya na ngayon ang batang engineer. Naging bukas na ang iba sa kanya. May mga humihingi na lang tulong sa paggawa ng assignment. May lumapit pa na humihingi ng payo kung paano i-repair ang sirang toy car nila. Minsan, habang naglalakad sa hallway, tinapik siya ng principal. "Andoy, gusto kitang i-recommend sa isang scholarship program for underprivileged youth na may galing sa engineering. Baka gusto mong subukan." Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan kita ang playground na puno ng mga batang masaya. "Sir, gusto ko lang po matutunan kung paano gumawa ng bahay. Yung hindi basta matitibag ng ulan, hangin o ng kahit anong bangungot. Para sa mga batang tulad ko." Ngumiti ang principal. "Mas maganda pa sa engineering yan, kasi ginagawa mo yan para sa iba." Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Tisay sa gate, may hawak na papel. "Kuya, ako yung pinili ni teacher bilang kindest student." Niyakap niya ang kapatid. "Galing, ako naman. Ewan ko, baka ako yung pinaka-improvised student." Tawanan sila habang sabay pumasok sa bahay. Sa hapagkainan, habang kumakain ng tinolang manok na niluto ni Manang Letty, ramdam ni Andoy na ang dating lansangan na nagturo sa kanya ng pagiging matatag, ngayon ay isa ng paaralan ng pag-asa, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga batang inaakala ng mundo na wala nang mararating. Habang unti-unting umaangat ang buhay ni na Andoy at Tisay, tila kabaligtaran naman ang nararanasan ni Victoria. Hindi na siya madalas lumabas ng bahay, bihira nang tumawag sa opisina ng kumpanya, at mas lalong hindi na muling humarap sa mga board meetings na dati niyang ginagabayan ng may tapang at tiwala sa sarili. Ang dating matibay na pundasyon ng kanyang pangalan, ngayon ay niyayanig ng intriga, pag-aalinlangan at tuloy-tuloy na panghihina ng tiwala ng mga kasamahan niya sa negosyo. Isang gabi, habang nasa study room siya at tinatapos ang ilang dokumento, biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Pagkaangat ng telepono, lumabas sa screen ang pangalan ng legal head ng kanyang kumpanya, Attorney Marquez. "Victoria, we need to talk. May emergency board meeting bukas. They're pushing to revolt your shares." Mabilis na sabi ng lalaki sa kabilang linya. Nanlamig ang kanyang palad. "On what grounds?" Malamig niyang tanong. Dahil daw sa reputational damage na nangyari nung insidente. May pinalabas na anonymous letter na nagsasabing gawa-gawa lang ang nangyari sa kalsada. Na scripted ang pagkakagahasa. Na ang batang umanong nagligtas sa'yo, bayaran mo lang. Hindi agad nakasagot si Victoria. Napatingin siya sa larawan ni Andoy at Isay na naka-frame sa tabi ng kanyang laptop. Isang masayang kuha nila habang nasa isang charity event.
Napakagatlabi siya at marahang pinisil ang noo. Ano bang ginagawa ng PR team natin? Singhal niya. Ginagawa ang lahat, pero masyado nang malaki ang epekto. May nagsasangkot pa na kaya raw umarte ang bata ay dahil galing siya sa programang ginagawa mong charity front para sa tax cuts. Gusto nila ng press conference. Gusto nilang magsalita ka sa harap ng media para linisin ang pangalan mo. O di kaya, bumaba ka na lang ng tahimik. Hindi siya nakasagot. Bumabagsak na nga ang kanyang kumpanya, pero mas masakit sa kanya ang akusasyong pinabayaran lang si Andoy. Isang bata na ang tanging ginawa lang ay ang iligtas siya, tapos ngayon ay gagamitin lang siya ng mga negosyanteng walang konsensya para iligtas ang sarili nilang negosyo? Kinabukasan, dumalo siya sa emergency board meeting. Suot niya ang isang simpleng cream-colored na blazer at pantalon, walang makeup at may bahid ng pagod sa mukha. Sa loob ng conference room, nakaupo ang 8 board members, kabilang na si Roman Sioson, ang dating vice president na tila sabik sakupin ang posisyon niya. Victoria, panimula ni Roman, we want to start this meeting with a concern for the company. We've been bleeding investments since the incident. Clients are backing out. Our share value dropped 17% in 3 weeks. The media has taken over the narrative. So instead of standing with me, you're pushing me out? Tahimik ngunit matalim ang boses ni Victoria. We're protecting the company, sagot ni Roman. We propose that you take a leave of absence, indefinite, and surrender your voting rights temporarily. Tahimik ang kwarto, tanging mahinang tunog ng aircon ang naririnig. Kung yan ang kailangan niyong gawin para mailigtas ang kumpanya, gawin niyo. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ko kailanman ipagpapalit ang totoo sa convenience niyo. Tumayo si Victoria, iniwan ang mga papel sa mesa at lumabas ng hindi lumilingon. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang naghihintay si Andoy sa labas. Bitbit ang isang maliit na kahon. Ma'am, bati ng bata. Para po sa inyo to. Ano yan? Ginawa ko po sa science class. Solar-powered flashlight. Para pag madilim po, hindi kayo matatakot. Kasi po, minsan, kahit may bahay na, parang nawawala pa rin yung liwanag. Napangiti siya sa kabila ng pagod. Naupo silang dalawa sa harap ng maliit na harding sa tapat ng bahay. Alam mo ba, Andoy, binabagsak na nila ako? Ha? Sino po? Yung mga dati kong kasama. Yung board sa kumpanya. Gusto nilang tanggalin ako dahil raw nakakahiya ang nangyari. Hindi po nakakahiya yon. Nakakahiya po yung mga walang ginawa nung gabi na yon. Yung mga dumaan lang at iniwang patay ang babae sa bangketa. Pero kayo po, tumayo pa rin, kahit sugatan. Hindi na napigilan ni Victoria ang luha. Hindi ito iyak ng kahinaan, kundi iyak ng isang taong matagal nang nagpapanggap na matibay. Umiyak siya sa harap ng batang minsan ay itinuring ng lipunan na walang silbi. Pero ngayoy pinaparamdam sa kanya na siya'y may halaga. Andoy, tutulungan mo ba akong bumangon? Opo, hindi lang po ako, kundi pati yung mga bata sa lansangan. Kung kaya ko pong matuto, kaya rin po nila. Kailangan lang po nila ng liwanag, katulad po ng binigay niyo sa amin. Tumango si Victoria. Sa gabing yun, hindi siya natulog bilang CEO o bilang biktima ng isang krimen. Natulog siya bilang isang tao. Isang taong pinili ang katotohanan kaysa sa imahe. At sa tabi ng kama, habang nakasindi ang solar-powered flashlight na gawa ni Andoy, bumulong siya sa sarili. Hindi pa tapos ang laban, hindi para sa kumpanya. Para sa mga batang tulad niya. Sa kabila ng pagkabigo, isang panibagong apoy ang nabuhay sa puso ni Victoria. Mas maliit, mas tahimik, pero mas totoo. Mainit ang sikat ng araw na muling bumalik si Victoria sa Tondo. Sa unang pagkakataon matapos ang halos 1 taon, nakasuot siya ng simpleng linen dress, walang bitbit na security, walang mamahaling bag, at walang tinted na sasakyan. Sa tabi niya, si Andoy, nakasuot ng simpleng polo, bitbit ang isang sketchpad na puno ng mga iginuhit niyang ideya para sa isang proyekto. Tahimik silang lumakad sa gilid ng eskinita habang pinapanood ng mga taga roon ang pagbabalik ng babaeng minsang headline ng mga balita.
Dito po yung karinderya na dating pinagtataguan ng mga batang takot sa tanod. Bulong ni Andoy habang itinuro ang isang lumang tindahan. Napatigil si Victoria sa paglalakad. Sa harap nila, isang batang babae ang nakaupo sa bangketa. Hinihimod ang lata ng sardinas na wala ng laman. Tumitig si Victoria at may kirot siyang naramdaman. Hindi na niya kayang baliwalain ang mga eksenang dati pinagdadaanan lang niya sa bintana ng kotse. Andoy, hindi ko pwedeng balikan ang kumpanya, pero pwedeng magsimula ng bago. Pero hindi sa boardroom, kundi dito, sa bangketa. Anong ibig niyong sabihin? Gagawa tayo ng proyekto. Hindi para sa kita, hindi para sa pangalan. Para sa mga bata. Para sa mga dating katulad mo. At para sa mga batang tulad niya, sabay turo sa batang babae na ngayoy tulalang nakatingin sa kanila. Nagsimula silang dalawa sa maliit. Isang lumang lote na dating paradahan ng tricycle. Pinili ni Victoria gamit ang natitirang personal na pera niya. Tinulungan sila ni Andoy na ipaskil sa mga dingding ng lugar ang simpleng plano, Kalsada Homes para sa batang walang tahanan. Nabuo ang proyekto sa ilalim ng araw, alikabok, at tulong mula sa mga taong minsang binaliwala ng lipunan. Ang mga unang nagboluntaryo ay mga dating kabangketa ni Andoy, si Naldo na dating holdaper, ngayon ay mason. Si Maricar na dating palaboy, ngayon ay marunong nang magluto at siyang namahala sa pagkain ng volunteers. Tuwing hapon nagtuturo si Andoy ng simpleng math at reading sa mga bata sa ilalim ng trapal. Gumamit siya ng mga kwento ng kalsada tungkol sa paminsang pamumulot ng baryang nahulog sa kanal o pagbilang ng ilang oras ng ulan bago bumalik sa bangketa para ipaliwanag ang konsepto ng oras, halaga at bilang. Bakit mo ginagawa to, Andoy? Tanong ng isang batang lalaki habang pinipinta nila ang sahig ng unang silid. Dati wala akong boses. Ngayon, gusto kong gamitin to para maging boses ng mga batang hindi pinapakinggan. Pero hindi ka ba galit sa mundo? Galit ako dati. Pero natutunan ko, mas madaling mabuhay kapag ang puso mo hindi puno ng galit, kundi layunin. Samantala, si Victoria ay naging abala sa pagpapalaganap ng proyekto. Hindi sa TV o media, kundi sa pamamagitan ng mga tahimik na pulong sa mga simbahan, barangay hall at community center. Isinara niya ang kanyang dating opisina. Pinili niyang manirahan malapit sa site ng proyekto, kasama si Tisay at si Andoy, sa isang simpleng unit sa itaas ng community center. Isang araw, dumating si Dr. Elazar, dating profesor sa isang universidad, na nalaman ang tungkol sa proyekto at gustong magboluntaryo. Sinabi niya kay Victoria, "Marami na akong nasaksihang NGO na may malaking pondo pero walang puso. Pero dito, iba. Parang kalsada talaga ang nagturo sa inyo." Sa tulong ni Dr. Elazar, nagkaroon ng mas maayos na curriculum para sa mga bata. Sinama rito ang mga praktikal na kaalaman, paano humarap sa interview, paano sumulat ng liham, paano humawak ng simpleng budget, at kahit ang paggamit ng basic electronics, kung saan si Andoy ang nagturo gamit ang mga eksperimento niyang gawa sa sirang laruan. Habang lumalaki ang proyekto, unti-unti ring bumabalik ang tiwala ng publiko kay Victoria. Hindi na bilang CEO ng San Gabriel Realty, kundi bilang Tita Vicky, ang babaeng pinili ang lansangan kaysa sa luho. Lumabas ang mga larawan niya sa social media. Nakayuko habang tinatanggal ang pako sa sahig, nagpapahid ng pawis habang bitbit ang timba ng pintura at nakikitawa habang pinapakinggan ang simpleng joke ng isang 8 taong gulang na batang nakasuot ng butas-butas na tsinelas. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-unlad, hindi niya pa rin nalilimutan ang sinabi sa kanya ni Andoy noong una silang nagkausap sa ospital. "Hindi po ako bayani. Ayokong may masamang mangyari sa inyo." Kaya isang gabi, habang nagpapahinga silang dalawa sa rooftop ng gusaling ginawa nilang community dormitory, nilapitan niya si Andoy at nagtanong, "Andoy, sa palagay mo, hanggang saan tayo pwedeng makarating sa proyekto nating to?" "Hindi ko alam, ma'am. Pero ang alam ko lang, sa bawat batang natutong mangarap, may isang batong tinanggal sa daan. At kung sapat ang mga pangarap,
Baka wala nang matalisod. Hindi nakasagot si Victoria. Tumitig lang siya sa kalangitan na punong-puno ng bituin. Para silang mga batang sabay na pinapanood ang hinaharap mula sa bubungan ng isang bagong mundo na sila mismo ang bumuo. Isang mundo na hindi nilikha ng pera, kundi ng paninindigan at malasakit. At sa gabing iyon, habang naririnig nila ang halakhak ng mga batang naglalaro sa ibaba, tahimik silang nagyakapan. Dalawang nilalang na dati nasa magkaibang dulo ng lipunan, ngayoy iisa na lang ang direksyon. Isang kalsadang hindi na palikuliko kundi tuwid, malinaw, at may ilaw sa dulo. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang ugat ng proyekto ni na Victoria at Andoy sa puso ng komunidad. Halos kalahating taon mula nang inilunsad ang Kalsada Homes. 3 multipurpose center na ang naitayo, 2 palikuran para sa mga batang lansangan at isang maliit na paaralan na pinangalanan nilang Paaralang Tapat. Halos hindi makapaniwala si Victoria na ang mga guhit lamang ni Andoy sa sketchpad ay unti-unti nang nagiging totoo. Mga pader na may makukulay na kwento, mga bintanang may tanawin ng pag-asa, at mga silid na may tunog ng tawa at pagkatuto. Ngunit hindi lahat ay masaya sa pag-usbong ng kanilang proyekto. Isang hapon, habang abala si Andoy sa pagtuturo ng basic circuitry sa mga batang lalaki gamit ang sirang toy truck at LED light, isang mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng community gate. Mula rito, bumaba ang isang matandang lalaki na pormal ang pananamit. May suot na mamahaling relo at kasamang 2 lalaking mukhang bodyguard. Ang kanyang presensya ay tila yelo na agad nagpapalamig sa paligid. Good afternoon, magalang na bati ni Manang Letty na noon ay nagwawali sa harap ng gate. May kailangan po ba kayo? Si Victoria San Gabriel, sabihin yung bumaba siya. May dapat kaming pag-usapan. Malamig na tinig ng lalaki. Kasabay ng pagtanggal ng kanyang sunglasses, nagkatinginan sina Manang Letty at Andoy na noon ay napansin ang pagdating ng bisita. Lumapit si Andoy, may bahid ng pagdududa sa mukha. Sino po sila? Sabihin mo na lang na ako si Ginoong Tuwason. May utang na loob sa akin ang babaeng pinoprotektahan mo. Sa loob ng ilang minuto, bumaba si Victoria mula sa 2 palapag ng center. Nakasuot siya ng simpleng blouse at pantalon, may alikabok sa braso at pintura sa daliri. Sa mukha niya, walang pag-aalinlangan o takot. Roman, wika niya walang emosyon. Hindi ko inaasahan na ikaw ang darating. Akala ko masyado ka nang abala sa paninira sa pangalan ko. Bumaba ka na sa pedestal mo, Victoria. Mariing sagot ni Tuazon. Hindi na kita kilala. Dati kang makapangyarihan, marunong, at alam ang halaga ng negosyo. Pero ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Nakahubad sa lupa, nakikisalamuha sa mga basurero at palaboy. Para saan? Para saan ang pagpapakababa? Para makita ko kung gaano ako kataas noon, na hindi ko napansin ang mga taong dapat kong tinutulungan. Sagot niya, diretso ang pingin. Wala ka rito para sa paalala. Sabihin mo na kung anong pakay mo. Napanisi si Tuason. Kinuha niya ang isang envelope mula sa kanyang coat at iniabot ito kay Victoria. Pirmahan mo yan. Aaminin mong peke ang proyekto mo, na lahat ng ito ay bahagi lang ng image recovery stunt mo para sa tax exemption at media sympathy. Kapalit niyan, 1,000,000 piso, walang media, walang gulo. Tahimik ang lahat. Tahimik ang paligid. Maging ang mga batang kanina'y masiglam naglalaro ay napatingin. Hawak ni Victoria ang sobre, hindi dahil sa interes, kundi upang tingnan ng masinsinan ang mga dokumentong nilalaman nito. Pagkatapos ng ilang segundo, iniabot niya ito kay Andoy. Andoy, pakibasa. Mahinang utos niya. Tumango si Andoy at binasa ang unang pahina. Pinatutunayan ko, ako si Victoria San Gabriel, na ang proyektong Kalsada Homes ay isang pansariling kampanya upang linisin ang aking pangalan sa publiko. At ang mga batang kalahok dito ay ginamit lamang para sa... Tumigil siya sa pagbabasa. Ibinaba niya ang papel at humarap kay Tuason. Sir,
Kung dati po akong marungis, ngayon po ay marunong na ako bumasa. Pero hindi po ako tanga. Alam ko pong kasinungalingan ang pinapabasa niyo sa akin. Bata, huwag kang sumingit sa usapang pangmatanda. Singhal ni Tuason. Pero ako po ang buhay na ebidensya na hindi ito peke. Ako po yung batang muntik nang mamatay sa lansangan. Ako po yung unang tinulungan ni Ma'am Victoria. Kung peki ang proyektong ito, dapat patay na ako ngayon. Hindi nagsasalita sa harap nyo. Lumapit si Victoria. Mahinahong tinapik ang balikat ni Andoy, saka hinarap si Tuazon. Hindi mo na ako kayang bilhin, Roman, at lalong hindi mo kayang patahimikin ang boses ng batang to. Alam mo bang may hawak akong video na ikakasira ng proyektong to? Alam mo bang may hawak akong konsensya na hindi mo na kayang sirain? Naiwan si Tuazon na nakatayo sa gitna ng kalsada, puno ng inis at pagkabigo. Umalis ito sa gitna ng mga matang hindi na natatapot sa kanya, mga matang matagal nang ginising ng realidad. Kinabukasan, nagdesisyon si Victoria at Andoy na gumawa ng hakbang. Ibinahagi nila sa social media ang tutong kwento. Isang simpleng video lamang, nasa loob ng community center, suot ni Andoy ang kanyang simpleng polo at nagsasalita sa harap ng kamera. Hindi kami proyekto. Hindi kami drama. Kami ay mga batang minahal, pinakinggan at pinaniniwalaan. Kung sa tingin nyo ay wala kaming halaga noon, ngayon kami na mismo ang nagsasabi, may halaga kami. At hindi yun kayang takpan ng kahit gaano kalaking tseke. Pumutok ang video. Sa loob ng 40 oras, umani ito ng mahigit 2 milyong views. Dumagsahang suporta mula sa mga estudyante, propesor, guro, simpleng manggagawa, at pati na ring ilang dating kritiko. Nabuo ang mga hashtag. Hashtag walang presyo ang katotohanan. Nakatanggap sila ng mga donasyon mula sa iba't ibang probinsya. May nagpadala ng simento, may nag-offer ng libreng lecture, at may isang retired engineer na gustong turuan si Andoy ng AutoCAD at blueprinting. At sa gitna ng lahat na nito, habang abala si Victoria sa pag-aayos ng papeles, nilapitan siya ni Andoy. Ma'am, natatakot pa rin po ako minsan. Bakit, Andoy? Dahil baka isang araw, mawala rin lahat ng to. Baka biglang bumalik ang dating dilim. Ngumiti si Victoria, saka hinawakan ang kamay ng binatilyo. Hindi na, Andoy. Dahil sa bawat liwanag na inilalagay mo sa puso ng bawat batang tinuturuan mo, isa-isa mong pinapatay ang dilim. At ngayon, mas marami na tayong may hawak ng ilaw. Sa gabing iyon, sa gitna ng simpleng handaan ng pansit at turon, ipinagdiwang nila ang hindi lang tagumpay ng proyekto, kundi tagumpay ng prinsipyo, ng pagkatao, at ng boses ng isang batang minsang binaliwala. Makalipas ang ilang linggo mula nang umugong sa social media ang video ni Andoy, isang tawag ang gumising kay Victoria ng madaling araw. Hindi na bago sa kanya ang mga tawag ng media, donasyon o imbitasyon mula sa kung saan-saan. Ngunit ang tawag na iyon ay may ibang laman. Isa itong abiso mula sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. May bagong lumabas na impormasyon. Ang lalaking tinanggihan nilang suhulan, si Ginoong Roman Tuazon, ay konektado sa mga suspek sa karahasang binanas ni Victoria 1 taon na ang nakalipas. Nakipagkita siya sa isa sa mga lalaking inaresto 1 linggo bago ka inatake, ma'am. Paliwanag ng opisyal ng CIDG. May transaksyong record, surveillance at testimonial mula sa isang dating tauhan niya. Tahimik lang si Victoria. Muling bumalik sa alaala niya ang gabing iyon. Ang madilim na kalsada, ang malamig na simento, ang bigat ng takot at ang titig ng batang si Andoy habang tinatakpan siya ng sariling katawan. Handa po ba kayong muling magsampa ng kaso? Tanong ng opisyal. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, lumingon siya sa gilid kung saan natutulog si Andoy sa sofa, nakayakap kay Tisay na nakatulog sa kakapanood ng dokumentaryo tungkol sa mga batang lansangan. Tahimik, mapayapa, at inosente, pero sa likod ng mga matang yon ay mga alaala ng takot na kagaya ng sa kanya. Oo, mahinang sagot ni Victoria. Pero hindi ako lalaban mag-isa. Kailangan ko si Andoy.
Ilang araw ang lumipas, muling naglakad si Andoy papunta sa isang lugar na hindi niya kailanman akalaing maaabot, ang korte. Sa unang pagkakataon, hindi bilang saksi ng lansangan o biktima ng panghuhusga, kundi bilang pangunahing saksi sa isang kasong may mabigat na laban. Muling pagbubukas ng kaso laban sa mga lalaking sumalakay kay Victoria at pagkakadugtong nito sa isang impluwensyang negosyante. Sa harap ng media, abogado at mga opisyal ng korte, ipinakita ni Andoy ang tapang na matagal na niyang isinasabuhay. Suot niya ang puting polo at simpleng sapatos na pinamigay ng isang sponsor mula sa NGO. Bagamat nanginginig ang boses, matatag ang paninindigan. Ako po si Andoy, panimula niya. Ako po yung batang nakakita kay Ma'am Victoria sa kalsada. Hindi po ito drama. Hindi ito palabas. Totoo pong nangyari ang lahat. Nandoon po ako. Naramdaman ko po ang takot at nakita ko po ang muka ng mga taong gumawa nun. Makikilala mo ba sila kung muli mong makita? Tanong ng abogado ni Victoria. Opo, isa po sa kanila ang nakita ko ring kasama ni Ginoong Tuazon isang beses sa isang parking lot. Naghahatid ng sobre. At yung taong yun din po ang bumunot ng baril nung nakita ko. Umumong ang bulong-bulungan sa loob ng korte, nakatingin kay Andoy. At kahit bata pa siya, ang bigat ng kanyang salaysay ay bumasag sa katahimikan na kay tagal na nananahan sa mga dingding ng hustisya. Sa labas ng korte, pinuntahan siya ng isang reporter. Andoy, hindi ka ba natatakot sa mga taong binabangga mo ngayon? Tumingin si Andoy sa kamera, walang pag-aalinlangan. Mas natapot po ako dati na walang makinig. Ngayon pong may boses na ako. Sayang kung mananahimik pa rin ako. Samantala, nagsimula ng umusad ang kaso. Isinailalim sa Witness Protection Program ang ilang dating batang lansangan na tinulungan din ng Kalsada Homes. Mga batang minsan ding naalipusta at ngayon ay nagbibigay ng mga ebidensya mula sa mga nasaksihang pag-uusap, transaksyon at mga pagbabanta. Isa sa kanila si Lito, dating snatcher sa Quiapo, na nagsabing, kung hindi dahil kay Andoy, baka patapon pa rin ako. Ngayon, gusto kong bumawi sa pamamagitan ng katotohanan. Sa bawat hearing, naroon si Victoria, hindi bilang isang biktima na kailangang alalayan, kundi bilang isang ina ng komunidad na nagsisiguro na walang batang matitigil sa paglalakad patungo sa liwanag. Hawak niya ang notebook kung saan isinulat niya ang lahat ng pangalan ng mga batang natulungan ng proyekto bilang paalala kung bakit dapat magpatuloy. Isang umaga dumating ang pinakamahalagang araw ng paglilitis. Doon iniharap ang lahat ng ebidensya, testimonya at video recordings. Sa huli, nagpahayag ng hatol ang hukom. Guilty ang mga suspek sa attempted homicide, rape, obstruction of justice at conspiracy. Maging si Tuazon ay nahatulang makulong sa kasong pakikisalamuha sa mga kriminal, bribery at perjury. Paglabas ng korte, napatigil si Victoria sa harap ng press. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Andoy at inangat ito sa ere. Ang batang ito, wika niya, ay hindi abogado, hindi politiko, hindi pulis. Pero sa murang edad niya, pinili niyang hindi tumalikod sa hustisya. At dahil sa kanya, maraming tao ang magigising sa katotohanang walang bata ang masyadong maliit para magsalita. Napaluha si Manong Leti habang pinapanood ang live stream sa community center. Sa tabi niya, si Tisay ay masayang sumigaw, "Kuya, ang galing mo!" Kinagabihan, nagkaroon ng simpleng salo-salo sa Kalsada Homes. Hindi engrande, pero punong-puno ng saya. May mga kantang isinayaw ng mga bata. May inihandang turon at pansit, at may mga regalong gawa sa recycled na papel na ipinangalan kay Andoy, ilaw ng bangketa. Habang binabantayan niya si Tisay na nakikipaglaro sa mga bata, lumapit sa kanya si Victoria. May hawak itong sulat na nakabalot sa simpleng sobre. "Andoy," mahina niyang sabi, "galing to sa lolo mo." Hindi mo pa siya kilala, pero dati siyang driver sa kumpanya ko. Matagal ka na raw niyang hinahanap. Nalaman niya ang apelyido mo mula sa korte. Hindi agad nakaimik si Andoy. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Isa lang ang laman,
isang litrato ng kanyang ina. Buhay pa. Yakap si Andoy na sanggol pa lamang. Habang nasa harap ng isang lumang jeep, nangilid ang luha ni Andoy. Matagal na niyang inaakal ang ganong kanyang pinagmulan ay wasak, wala nang saysay. Ngunit ngayon, habang nasa gapna siya ng mga taong tinulungan at nagmamahal sa kanya, habang ang tinig niya'y pinakikinggan na ng mundo, natanto niyang hindi lang siya basta batang kalye. Isa siyang buhay na patunay na ang hustisya ay maaaring manggaling sa pinakamaruruming sulok ng lipunan. Basta't may pusong handang manindigan. At sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng palakpakan ng mga bata, dahan-dahan siyang tumingala saka bumulong. "Nay, nakita mo na siguro? Hindi mo ako iniwan. Tinulungan mo akong bumangon mula sa lupa hanggang sa tinig ng hustisya." Pagsapit ng ikalawang anibersaryo ng pagkakatatag ng Kalsada Homes, mistulang isang maliit na pista ang buong komunidad. Mula sa dating bakanting lote sa Tondo na amoy kanal at puno ng tambak na basura. Ngayon ay naging makulay na komunidad na may mga pader na ginuhitan ng mga bata, may araw, ulap, bundok at isang malaking imahe ni Andoy na may hawak na ilaw habang pinapagitnaan ng dalawang batang may ngiti sa labi. Sa ilalim ng mural na iyon, naroon si Andoy mismo, nakaupo sa isang bangkito habang pinipirmahan ang kopya ng kanyang unang librong isinulat, Lakbay sa Bangketa, Kwento ng Isang Batang Kalye. Kuya Andoy, pirmahan mo to!" Sigaw ng isang batang babae na may bitbit na kulay rosas na kopya ng libro. Tumayo si Andoy at kinamot ang batok, bahagyang nahihiya ngunit masaya. "Oy, teka lang, isang linya lang kayo," sigaw ni Lito, na ngayon ay isa ng community mentor at assistant sa mga programa ng center. Siya rin ang namamahala sa literacy class ng mga batang nasa edad 5 hanggang 7. "Salamat, Lito," sigaw ni Andoy habang patuloy sa pagpirma. Sa kabilang bahagi ng compound, si Tisay ay nakasuot ng maliit na toga. Kakababa lang mula sa entablado kung saan siya nagtapos ng grade 6 bilang most inspiring student. Masaya ang kanyang ngiti, may kaunting pawis sa noo at dala-dala ang medalya habang pinagmamasdan ang mga taong pumalakpak para sa kanya. "Kumusta ang graduate?" tanong ni Victoria na naka-blue na bestida at hawak ang buke ng bulaklak. "Masaya po ako, Ma'am Vicky, pero mas masaya po ako kasi nandito kayo," sagot ni Tisay sabay yakap. "Sabi ni Kuya, kapag tapos ko raw ng high school, pwede na akong magturo rin dito." "Baka nga bago pa yan, ikaw na ang magpatakbo ng center," biro ni Victoria. Sa gitna ng kasiyahan, may dumating na grupo ng mga dayuhang delegado mula sa isang International Humanitarian Foundation. Nakaswat sila ng simpleng polo shirt, may camera crew at isa sa kanila ay may hawak na folder ng mga ulat. "Miss San Gabriel," bati ng isa sa kanila. "It is an honor to finally visit the Kalsada Homes project. The Global Council has reviewed your progress, and we are pleased to inform you that your proposal for expansion funding has been approved." Nanlaki ang mata ni Victoria. Sa kabila ng mga tagumpay, ito ang pinakaunang pagkakataong may internasyonal na grupong opisyal na kumilala at susuporta sa kanila. "Thank you so much," tugon niya, halos hindi makapaniwala. "With this, we can build more learning hubs in 3 provinces and will finally complete the dormitory in Quezon." Napayuko si Victoria saglit sa kalumingon kay Andoy na noon ay nakaangat ang tingin sa kanya, sabay ang magaan na tango, isang tingin ng pagkakaintindihan na walang salitang kailangang panggitin. Kinagabihan, sa gitna ng tahimik na hangin at malamlam na mga ilaw ng community plaza, nagtipon-tipon ang mga staff, volunteers at ilang dating bata ng kalsada na ngayon ay bahagi na ng mga programa. Isang simpleng programang may harapang pagkukwento ang isinagawa, kung saan isa-isang tumayo ang mga batang dating palaboy upang magbahagi ng kwento ng pagbabagong buhay nila. Si Mara, dating batang basura picker, ngayon ay grade 9 na at consistent honor student, tumayo at nagsalita. "Nung una, iniisip ko wala na kong silbi, pero nung unang araw kong nakatanggap ng lapis dito para akong binigyan ng bagong pagkatao, sa lapis na yon, natutunan kong may boses pala ako
At sa boses kong yon, natuto akong mangarap. Napaiyak si Victoria. Ngunit hindi dahil sa lungkot, dahil sa wakas, naramdaman niyang mabigyang katarungan ang sakit na tiniis niya. Ang panggagahasa sa kanya, ang pamumura ng lipunan, ang pagbagsak ng pangalan niya sa negosyo, lahat pala ng iyon ay naging daan upang matanim ang binhi ng pagbabagong ngayon ay namumunga. Pagkatapos ng mga salaysay, inakyat ni Andoy ang entablado. Nakaitim na polo siya, may maliit na ID card na nagsasabing Director of Youth Engagement, Calzada Homes. May hawak siyang mikropono at saglit na tumingin sa langit bago nagsimulang magsalita. Maraming nagsasabi na ako raw ang nagligtas kay Ma'am Victoria noong gabing yun. Pero ang totoo, siya ang nagligtas sa akin at sa aming lahat na dating hindi pinapansin. Hindi ko makakalimutan yung gabing sinabihan niya akong, kapag wala na akong boses, sana ikaw ang sumigaw para sa akin. Napaluha ang ilang nakikinig. Ngayon ma'am, hindi lang po ako sumisigaw. Lahat po kami, mga batang dating hindi pinapansin. Ngayon, kami ang kwento ng pag-asa. At kahit sa ang sulok ng kalye pa kami manggaling, kaya naming tumayo. Hindi para lang sa sarili, kundi para sa kapwa. Mabilis ang palakpakan. Ilang saglit pa, nilapitan siya ni Victoria at niyakap sa gitna ng entablado. Andoy, bulong ni Victoria habang nafayakap. Handa ka na. Handa po saan? Handa ka na para sa mas malaking laban. May scholarship ka sa isang international school. Full grant sa London. Galing sa partner foundation natin. Hindi agad nakaimik si Andoy. Ma'am, iiwan ko po kayo? Hindi mo kami iniiwan. Maglalakad ka lang sa mas mahabang kalsada para sa mas maraming bata. Sa sumunod na linggo, isinagawa ang simpleng despedida para kay Andoy. Sa boarding gate ng airport, bago siya sumakay ng eroplano, humawak siya sa kamay ni Tisay. Huwag kang nalungkot, Tisay. Isipin mo, yung kuya mong dating natutulog sa ilalim ng jeep, ngayon makikita ang snow. Tumawa si Tisay kahit may luhap. Kuya, pagbalik mo, ako naman ang isasama mo sa snow ha? Promise, pero wag ka munang hahabol sa biyahe. Dito ka muna, marami ka pang dapat alagaan dito. Tumango si Tisay, sabay yakap ng mahigpit. Sa huling sandali bago pumasok sa departure gate, humarap si Andoy kay Victoria. Saka yumuko. Salamat po. Hindi lang dahil binigyan niyo ako ng tirahan, kundi dahil tinuruan niyong maniwala ang isang batang kalye na may mundo palang naghihintay sa kanya. Ngumiti si Victoria, pinisilang balikat ni Andoy. Hindi mundo ang naghihintay sa iyo, Andoy. Ikaw ang hinihintay ng mundo. At sa unang pagkakataon, hindi siya sumakay ng jeep o naglakad sa eskinita. Sumakay siya sa eroplano, dala ang alaala ng kanyang mga sugat, ang pangako sa kanyang komunidad, at ang paniniwala na mula sa bangketa, pwedeng sumiklab ang liwanag ng pag-asa para sa daigdig. Isang taon matapos lumipad si Andoy patungong London, tahimik na gabi ang bumalot sa Calzada Homes. Sa plaza ng komunidad, naupo si Tisay sa ilalim ng poste ng ilaw, bitbit ang isang notebook at ballpen. Pansin ng lahat ang biglang paglalim ng kanyang pagkatao. Hindi na siya basta batang nakatambay sa kalsada o umaasa lang sa tulong ng iba. Sa murang edad, siya na ngayon ang tumatayong tagapagsalita ng mga bagong dating na bata sa programa. Siya rin ang tumutulong sa mga volunteer teacher para i-adjust ang wika at paglalapit ng loob ng mga batang hirap pa ring magsalita ng diretso. Sa tabi niya, si Victoria, ngayon ay may bahid na ng edad sa mata, pero buo pa rin ang tikas ng kanyang presensya. Suot niya ang lumang light blue cardigan na una niyang suot sa unang taon ng proyekto. May hawak siyang thermos ng tsa habang nakatanaw sa malayo. Ma'am Vicky, simula ni Tisay. Babalik pa po ba si Kuya? Babalik, Tisay, sagot niya habang nakangiti. Pero hindi lang basta bilang Andoy, babalik siya na may dalang liwanag at hindi para ipagmayabang ang narating, kundi para ipakita na hindi kailangang manatiling nasa ilalim ng gulong ang mga tulad ninyo. Napayuko si Tisay, hawat ang notebook niya. Ma'am, gusto ko pong magsulat ng libro, tulad ni Kuya.
Pero di ko pa po alam kung saan ako magsisimula. Kailan ka huling umiyak, Tisay? Biglang tanong ni Victoria. Po, yun ang simula. Doon laging nagsisimula ang mga kwentong mahalaga. Biglang nagliwanag ang mukha ng dalagita. Tumango siya at muling nagsulat. Habang nagsusulat siya ng mga salitang, nung una akala ko ang kalsada ang mundo ko. Pero may dumating na email kay Victoria. Galing ito sa Foundation Partner sa UK. Subject, watch the speech live, Andoy San Gabriel receives International Civic Honor. Mabilis na lumipat si Victoria sa loob ng center. Binuksan ang proyektor. Tumawag ng mga bata, guro at volunteer. Isa-isang nagsidatingan ang mga tao, nagdala ng monoblock chairs at ang iba'y nakatayo sa likod. Sa gitna ng liwanag ng screen, lumitaw si Andoy, nakasuot ng maayos na itim na suit. May Philippine flag pin sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking tanghalan sa gitna ng hundreds na manunood, mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Magandang gabi, panimula ni Andoy sa mikropono. Hindi ako palaging may ganitong pagkakataon. Sa totoo lang, ang una kong entablado ay bangketa. Ang una kong mikropono ay sigaw ng gutom. Pero ngayong gabi, dala ko ang tinig ng mga batang yon, yung mga hindi pinaniniwala ang may mararating. Napaluha si Tisay habang pinapanood. Ang mga tao sa paligid ay tahimik. Kahit ang mga batang malikot ay napatingin sa screen, nakikinig sa bawat salitang binibitiwan ni Andoy. 1 taon na ang lumipas, pero hindi ko nakakalimutan ang gabing binulong sa akin ni Ma'am Victoria habang duguan siyang nasa ospital. Binulong niya sa akin, kapag wala na akong boses, sana ikaw ang sumigaw para sa akin. Noong una, hindi ko naintindihan yon. Pero ngayon alam ko na kapag may tinig ka, kahit hindi malakas, basta totoo, kaya nitong gisingin ang mundo. Palakpakan sa buong auditorium sa loob ng Kalsada Home Center, nagtayuan at nagpalakpakan din ang mga naroroon. Ang mga guro ay nagyakapan, ang mga bata ay nagsigawan, at si Victoria, tahimik lang, pinunasan ang luha sa gilid ng mata. Kinabukasan, headline ng ilang lokal na balita, Batang Kalye noon, global changemaker na yon, Andoy San Gabriel, tumanggap ng International Civic Honor. Isang artikulo pa ang sumunod. Binulong ng isang babae, binuhay ng isang bata. 1 linggo ang lumipas, habang nag-aayos si Victoria ng papeles sa kanyang opisina, may isang matandang lalaki na tahimik na pumasok. May bitbit itong kahon na yari sa kahoy. Magandang umaga po, si Ma'am Victoria po ba? Ako po ito, sagot niya. Inihatid po ito para sa inyo. Galing kay G. Andres San Gabriel Andoy, sabi niya, ipasa niyo raw po ito kapag handa na kayo. Pagkaalis ng lalaki, dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Laman nito ang isang maliit na frame. Larawan ito ni Victoria at ni Andoy noong unang taon ng Kalsada Homes. Magkatalikod habang tinitingnan ang bakanteng lote na wala pang nakatayong anumang gusali. Sa likod ng frame, may sulat kamay, hindi mo ako tinanong kung anong binulong mo sakin, Ma'am. Pero gusto kong malaman mo, hindi mo lang sinabi kung anong gagawin ko. Itinuro mo kung sino ako. Ang boses mong halos mamatay na, binuhay ang mundo ko. Kasama ng frame, may second envelope, legal documents. Si Andoy bilang legal successor at bagong pinuno ng buong Kalsada Homes Foundation. Nakaayos na ang buong papeles, notaryado at may lagda ng International Board. Naglakad palabas si Victoria, dala ang frame at tinungo ang garden ng center kung saan may lumang bench. Doon niya binaba ang larawan, nilingon ang mga batang naglalaro at mumiti. Ilang minuto ang lumipas, lumapit si Tisay. Ma'am Vicky, ano pong laman nagsulat? Tumingin si Victoria sa langit, saka bumulong. Laman nito ang sagot sa matagal ko ng tanong. Kung may saysay pa ba ang boses ko? May saysay po, ma'am. Kasi dahil sa boses nyo, nakatayo po ang buong Kalsada Homes. Hindi lang to tinayo, Tisay. Binuhay napin to. At ikaw ang susunod. Nagyakapan silang dalawa. At sa dulo ng lahat,
habang sa malalayong bansa ay binibigkas ang pangalan ng batang kalye na minsan walang pagkakakilanlan. Sa mismong kalsada kung saan siya unang umiyak, naririnig na ngayon ang mga tawa ng libu-libong bata, mga halakhak na hindi na kayang patahimikin ng anuman. At sa bawat halakhak na yon, isang bulong ang paulit-ulit na inuukit sa hangin. Kapag wala na akong boses, sana ikaw ang sumigaw para sa akin.